Napahinga lamang po tayo ng konti. Sabi nga ay medyo napunta muna tayo sandali. But like David, when he was reset back in the cave of Adullam, when he went out of the cave, he was stronger and better. Amen? So we learn from the test, we learn from the fire. So kayo po, dahil banggit mo sa ating video that one of our passion is to share the gospel of Christ. Because we always say to you that every time you go to this church, the church cannot assure your salvation. Only Jesus can give it. Jesus is alive. Nothing is impossible with God. Kahit imposible na po ang sitwasyon, when Jesus sets his feet, sets his hands, wala pong mahirap na sitwasyon. So I would like you to listen to a living testimony. Dahil drug addict po ako for a long time. Masasabi ko dahil at first na-introduce sa akin si Lord. Naniniwala ako na-introduce sa akin na through Bishop, through that, noong tayo na may tigtas ako. Naalala ko lang, siguro yung naalala ko lahat ng mga pangyayari ko pa. Pinag-pray ako ng mami ko. Dahil nga siguro worried si mami ng time na I was grade 4 ng time na yun. At tinitigdas ako at siguro tumataas na yung lagnat ko. Simula talaga sa patikim-tikim, yun, hanggang sa naging radical. Ninanakawan ko nanay ko, ninanakawan ko lahat. Mga kapatid ko, talagang pag akong dumistarte sa buhay, sibak ang pamilya talagang totoo, sira ang pamilya talaga dahil lahat sila apektado. Huwag yung gagawin mo, nakakatakot sa dito. So, ayun, hanggang Saudi, gano'n na nangyari. Still, pinagdasal ko. Nagdasal talaga ako ng malakas ako sa kanya. Piling ko malakas ako sa kanya. Pero after that, hanggang sa nung pinauwi ako, ayun, tuloy pa rin ako sa buhay ko. Sa buhay na kung ano yung gusto ko. Talagang manipulated pa rin ng demonyo. Pag-iisip ang aking katawan. Pero isa lang hindi niya kaya manipulate sa akin. Alam ko, isa ang puso ko. Ayun, hanggang dumating ako sa point na nababalitaan ko kay Tita Girlie, yung pala burden niya. Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Kayo ay family ko na. Dahil alam ko, kayo mga prayer warrior kayo. Nabalitaan ko kay Tita Presi na sinishare pala ako ni Tita Girlie sa Brother Eric. Sinishare ako ngayon. Blessings, grace, ewan ko, prayers, araw-araw, ako, honestly, araw-araw. Siyempre may mga struggles, may mga konting pa-cute na away, tipong gano'n. Kaya bumalik yung pagmamahalan for 21 years din, parang naging mag-girlfriend at mag-boyfriend na naman. Medyo kindilag eh. So, ayun. Ito yung mga blessings na nagsimula. Nakilala ko kayo. Kayo, blessings kayo lahat sa akin. Blessings na kasama ko ang aking mga pamangkin, mga anak, lahat. Pinsan ko, chewin ko. Pero yun yung kaya pala siguro galit na galit sa akin. Kaya pala gigil na gigil sa akin ang demonyo na huwag ako ibitawan. Alam na marami ako madadali. Marami akong I was saved. So it's time naman na para to pay it forward sa iba kung ano yung ginawa sa akin ng Panginoon. So Amelay, ikaw nang bahala sa mga blessings na dumating. Pakishare mo mga kalik. Kung ano-ano yan. Ako na? Sige, ako na rin. Sige, yakapin mo na lang ako. So ayun, ang saya, masarap ang buhay. Nagkaroon kami bumalik ang respeto, bumalik ang pagmamahal. Ang mami ko, grabe yan. Siya na lang pala ang ano ko nun eh. Siya na lang ang nagmamahal sa akin noong time na yun. Wala na talaga. Lahat bumalik. Respeto, na-restore, na ayos ng mabuti ang aking pamilya. Mga kapatid ko, bumalik yung respeto, yung pagmamahal. Yung nakakatuwa yung makikita ko. Dati ako, pag kumakain kami sa lamesa, hindi mo makikita sa lamesa kasama mga kapatid ko. Kasi feeling ko ako pinag-uwisapan. Lagi lang ako nasa kwa. Pagtapos sila kumain, tsaka ako kakain. So, ayun, hindi ako nagpapakalinis or whatever.
nasa struggle ako, pero ako sasabihin ko ngayon, tapos na ang buhay ko dyan. Patay na yun ako. Salamat. Thank you, Yes, Sister Kenneth, Sister Michelle. Itong magkakapatid ata, o si Jack ata yung spokesperson. He was testifying of something, sabi nila sa bahay nila before, walang gamit na matino, laki itong sira dahil babatuhan yung mag-asawa. So, nagkakagulat ako, hindi na lumalabas sila ng mga kwarto. But they are attesting doon sa testimony ng kanyang parents. Sabi niya, today, we're living in a happy family. Kaya masaya na ba yun? Kaya dami sa lahat. Amen, buhay-buhay Diyos. Amen, Po yung Channel 13 na ang speaker po ay si Bishop Greg Durante. Nag-bless po ako sa kanyang message. Hanggang nilalap po yung church ng Green Hills. Nahanap po at ako po nagsamba mabalik-balik doon. 2004 po, siguro po camp yun, na nakita ko po si Bishop Greg Durante at after service pala, pinaupo kami ni Bishop Greg Durante na may pinag-uusapan silang dalawa ni Pastor Kenneth na excuse me, Bishop, ito po, patotoo lamang, wala pong personal na sasabihin ko po sa inyo na may pinag-uusapan po sila 2004 yun, tungkol po sa bayaran ng mga rental ng simbahan. At the same time, bayaran sa radio, TV. So, narinig ko po yung problema po nila doon. Ako po, bago po lang ako doon, na nadulog po yung puso noon. Alam ko, kulang po yung pabayad sa rental ng church. So, ako po yung, hindi ko nakilala na kumuha po ako ng cheque, nag-issue po ako ng 100,000 na para po ibigay sa kanya. Kung po nakarating na po kayo dun sa church ng Green Hills, every time nag-speaker si Bishop, dito siya lumalabas. So, ang ginawa ko, nag-issue ko ng 100,000 para ibigay sa kanya kasi nakita ko malungkot pati si Pastor Kenneth. Tapos after that, sumaya na siya. Parang umulungan po, sabi ko, ay mo pala nagbigay, masaya na siya. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi ko na lang, pag dumaan siya doon, dati kasi yung lumalabas doon, nag-exit doon, hindi ko na ibibigay itong 100,000. Nabigla ata ako, sabi ko. Pero kung biyaya ng Panginoon, kung upo po silang dalawang sister Alita, doon sa harap namin, naku, sabi ko, ibibigay ko pala. Sabi ko, 50 mil na lang, sabi ko sa Panginoon. Tapos gusto mo magkasakit nanay mo? Ay, hindi po. Sabi ko, sige, bibigay ko na. Binig na, nag-issue po ako ng 100,000. Wala po akong pera noon. 5,000 lang po yung laman ng sharing account ko. So, pagkabigay ko po, siyempre din po nila ako kilala Nagdadrive po ako. Namumulog ako kasi lahat ng mga check ko, sticker po yung bayad sa atin So, kukunin ko, sabi ko, 5,000 lang yung pera ko. Tapos po, hindi po makatulog kasi papasok na kinabukasan, pinayad nila siguro sa rental ng Hindi po makatulog, tinawagan ko po yung isang sister na si Vicky Almonte, kaibigan ko, niragyan ko si Vicky, sabi ko, hindi ako makatulog. Pwede bang pahiram ng 100,000? Ang aga-aga lang, bakit ang problema ko? Nabigla ako, sabi ko, naisip yung 100,000. Naku, maluyan ka na naman. Noon, 500,000. Kinakain mo na lang, binigay mo sa pastor. Ngayon naman, nag-gusto ka, wala ka namang pera. Di ba, sabi ko, indasan ko ng 5%. Sa biyaya ko ng Panginoon, kinabukasan na ponduan ko po, nakahiga ako. Pero after that po, may nangyaring trial sa akin, bili ako ng 100,000. Na yung 3.5 na mga checking binayad sa akin, nag-close account, Metrobank, BDO, at saka sa PPI. Nag-close account ko, 3.5. So, medyo nalungkot po ako. Bilang tao nalungkot ako. Ngayon yung anak ko po, meron po ako sa anak. Tinignan niya ako, Mama, di ba nabigyan ka
Tapos po sinabi ko sa anak ko, so what? Sabi ko gano'n. At ano koneksyon nun? Wala lang, gumano pa yung anak ko. Pero kung nagpatuloy po ako nanalangin sa Panginoon, na after a week, tinawag po ako yung contractor ng Ayala. Kasi po tumawag ako, nag-pray lang ako. Binayaran po yung lahat ng at binalitan yung mga cheque, binayaran ko lang yung 3.5 sa akin. Kaya, tunay na, Diyos. Tunay nga hindi ka mapapahiya. Ang Diyos ko ay napakabuti. At isa-sorgat ko na lang po yung patotoo ko, no? Hindi na po yung nangyari sa buhay ko. Sorgat na lang po, para hindi matagal. Ang nanay ko po, nag-50-50 yan. Nanalangin po kami sa Panginoon at Napuri. Pinagaling po ng Diyos. At hindi pa rin yun. Ako po, na-diagnose po ako sa Stone 4 years ago sa Capitol. So, yung doktor po doon, gusto niya, paano po ako, ejaculation. Eh, hindi po ako pumayag. Hanggang ginawa ko nila, nagkaroon ng medical malpractice po. So, ang ginawa ko po, nag-50-50 rin po ako, na-transfer ako sa St. Luke's. Nakita ko po yung sarili ko, dalawa po yung aking katawan. Hanggang pong ako po'y nanalangin at mayroon po isang lalaki, walang muka, na hinawakan po ako at nilagay ako sa pero biyaya po ng Panginoon, dito rin po ako, naligtas po ako, nakatayo pa ako sa iyo naman. At hindi pa po yun. Hindi po nangyari. Yung pong anak ko at saka yung asawa niya, nagpatingin din po sa St. Luke's. Sinasyorkat po na po, sa kasama rin sila lang, na 5 years po sila nagpapatingin sa St. Luke's. Dahil po yung anak ko polycystic. Yung po sa akin loko, meron po siya 1% lang. Yung mahina yung counts, 1% lang o ano niya. Tapos sabi po ng doktor after 5 years ng St. Luke's, na mabigayin ng anak ko, hindi na sila makakaanak. So kasi yun na lang po lang namin ako eh. So, ang ginawa ko ng sabi ko sa anak ko, kailangan bumulog kayo, ilod yung bukod ninyo, nalangin kayo. Kahit lang ng pastor, ipapatong yung kamay sa ulo ninyo kung kayo naman hindi mainit sa Diyos. Wala rin nangyayari. So, nag-desisyon po yung anak ko, sabi sa doktor, sabi po ng doktor sa St. Luke's, injection na lang. Tapos sabi po ng anak ko, hindi po, yung po bang injection namin, ibibigay na lang po namin sa mga pastor. Para kung okay po, kahit wala na, okay lang po. Sa Diyos na lang po kami. Sa biyaya ng Panginoon, after 6 months lang po, nabuntis yung anak ko. Hindi lang po yung mangyayari. Meron po akong bagong katulong ngayon na ito po sa inyong harapan. Na-baptize po na patabak namin. Tapos po hindi ko po alam na may bukol siyang 8 years dito na dinadala niya. So, sabi ko, matimpagat sinabi, paano nga, testimony ka sa church namin, sa Florida. Tapos sabi niya, hindi po, sabi niya, ma'am, pag itong bukol ko ito, pinahalo ka, naalis, magpapatutuwa ko. So, nag-pray po kami after 2 weeks. Yung bunga niya may exist sa bahay lang po, lumulunod. Nawala ko yung usas. Tuloy nga po ba tayo sumunod sa Panginoon? Dahil susunod tayo ng signs, wonder, and lang po ng pagpuli, pasalamat sa kanya lamang po. Salamat, Tita Mari. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po.